nyo na po ba yung latest upload po natin ng Sweeten Makapuno? So, binigay ko na doon yung pinakang tips po natin kung paano po siya gagawin. Nabanggit ko doon na madami pang pwede tayong paggamitan kapag ginawa na po natin yung Sweeten Makapuno. Bukod sa pwede natin gawin sa halo-halos, pwede pa po natin yung gawing Makapuno balls. Yun po yung gagawin po natin ngayon. So, kung natatandaan nyo, kung napanood nyo, eto na po yun. Kasi yung pinakang video po natin, dinerecho po lamang. Natatandaan nyo ha, ito lang po yung nabawas po natin, 500 grams. So itong natira, tumitimbang po ito ng 2 kilo at 300 grams. Madami-daming makapuno balls, mga katipid tips. So ang idadagdag na lamang po natin dyan, dahil matamis na po yan, ay yung ating pong cornstarch. So ito po ay 2 cups. 500 ml po yung inilagay po nating tubig. And then, kanawin lamang po natin ng ayos. So kapag nahalo na po natin ang mabuti, pwede na po nating ihalo dito po sa ating sweet makapuno. So hindi pa po buhay yung apoy po natin dito. Haluin lamang po natin ng mabuti hanggang sa mag-mix yung ating cornstarch at yung ating pong makapuno. So ngayon, kapag na-mix na po natin yan ng mabuti, naghalo na yung ating pong cornstarch at yung ating sweeten makapuno, pwede na po nating buhayin yung ating pong apoy. Huwag na lamang po natin titigilan ito ng halo hanggang sa lumapot po ng sobra. Yung basta mabubuo siya. Mamaya makikita nyo yung consistency na hinahanap po natin. Huwag nyo lang tigilan ng halo kasi baka masunog po yung ilalim. Igang-iga na ito mga katipid tips ha, pero tuloy pa rin po tayo sa halo kasi ito po ay lasang cornstarch pa. So after 20 minutes, okay na po itong ating gagawing makapuno balls. So saktong-sakto yung 20 minuto. Pero syempre, depende po yan sa dami ng gagawin po natin. So ngayon, pwede na po natin patayin yung ating pong apoy. So, malamig na yung ating makapuno. Yung pinakang coating po natin, gawain po natin. So, dito gagamit tayo ng powdered milk. Ito yung ginagamit dun sa paggawa ng donut, paggawa ng pulburon. Ito yung pinakang coating. Pero, hahaluan po natin ito ng powdered sugar. So, ito, pwede po itong ilagay sa Tupperware. And then, mix lang po natin ng mabuti. Ngayon, magdadas lamang po ako ng kaunti dito. Para sure lang po tayo na hindi po didikit yung atin pong gagawing makapuno balls. Ngayon, ipa-flatten lamang po natin ito. Ang ganda ng gloves na nabili ko, hindi siya goma, hindi rin siya plastic. So, mas maganda to dun sa gloves na nabibili nating plastic kasi hindi po humihiwalay dun sa ating pong kamay. Ikat ko lang siya muna haba-haba. So, yung panukat na gagamitin po natin ay 1/2 teaspoon. Pero medyo umbok po yung ilalagay po natin para titimbang po siya ng 5 grams. Para saktong-sakto lamang po yung bilog. Kumbaga, 1 bite talaga siya. Yung kasing laki po nung nabibili natin sa mga bilihan po ng pasalubong. Bibilugin lamang po namin ito. Okay, so binilog na po natin lahat para sabay-sabay na po yung atin pong pagko-coating. Lagay lang po natin dito and then aalog-alogin na lamang po natin. Idediretso ko na po ito sa microwavable tub na bilog na size po ay 250 ml. Bawat lalagyan, maglalagay po tayo ng 150 grams. Then, lalagyan nyo lang yan ng kaunting budbud. Ganun lamang pong kabilis. Ang matagal lang po talaga ay magbilog. Wow! So, mas madali po yung ganito, yung sabay-sabay na yung pagbibilog and then sabay-sabay na din po yung pagkukoating. Kukoating ko lamang po ito lahat. So, magbabalik po tayo. So, bukod dito sa ating round tab, naglagay din po tayo dito sa ating plastic pouch stand po yata yung tawag po dito. So, online ko din po ito na order. And then, pinakang sticker na lamang po. Ang kulang po nito at talagang pangbenta na siya mga katipid tips. Wow! So nice. So, ito po tumitimbang ng 150 grams. So, kung hindi po ako nagkakamali, nasa 24-25 pieces po ang laman po nito. So, diba oh? Tsura pa lang mukhang masarap na milky.
better din na wag pong mahahanginan. So halimbawa, kapag nakalagay na po dito, meron din pong nabibili na pang seal para sigurado na walang hangin na makakapasok, di ba? So ayan, i-heat gun lamang po natin yan. Sa mga nakaraan po natin video, ginamit na din po natin ito. So hindi ko lang maipakita sa inyo kasi yung ating heat gun is wala dito sa bahay. So hindi po mapapasok ng hangin yung ating makapuno balls. Iwasan po natin ang pagka-melt ng ating pong milk. Ganda. Tapos ito, pwede rin po nating samahan ng toothpick. Mga 2 pieces. Pwede na po yun. Diba? Mura lang naman po ang toothpick. Ang dagdag, pampaganda doon sa packaging po natin. So, yung pinakalasa nito, milky. Malambot yung ating makapuno balls, tulad yung nabibili natin sa mga pampasalubong. So, meron tamis na yung ating makapuno and then yung outside is may pagka-milky. Yung pinakang loob is meron talaga tayong matitikman na buo-buo ng ating makapuno. Ayun palalo ang nagpasarap po dito sa ating makapuno balls. Okay? Yung pinakamahalaga po dito sa ating makapuno balls, lalo na kung nenegosyohin po natin, huwag po natin titipidin sa gatas. At sigurado na babalik-balikan po yung inyong makapuno balls. Siguradong kikita po kayo sa makapuno balls kasi malaki din po yung posible po ditong tubuin. Magtatanong no pinakampunan po natin, ngayon mag-costing na po tayo. So magko-costing pa rin po tayo ng sa atin kasi iba't iba nga po tayo ng lugar. So iba't ibang presyo yung mabibili po natin. So yung pinaka-costing po natin sa ating makapuno, hindi ko na po isa-isahin kasi yung ginamit nga po nating makapuno ay yung ginawa po nating sweetened makapuno, yung palaman. So yung pinaka total ng puhunan sa ating makapuno nung naluto na, meron na ding labor yan, is 264. So kung natatandaan nyo, doon sa ginawa po nating makapuno, meron po tayong 500 ml na nilagay sa jar. So ito, hindi na po natin isinama sa pagluluto. So ang magiging total na lamang po ng ating makapuno na ginamit, so nagkakahalaga na lamang po yon ng 240 pesos. Gumamit tayo ng cornstarch, 12 pesos. Sa powdered milk na magagamit po natin dito, base po sa niluto po natin, makakagamit po tayo dito ng 500 grams. At yung 500 grams na yon, ito po yung tipo na talagang milky. Ang ating pong makapuno na tulad po nito. Talagang hindi mahahalata na tinipid po natin sa milk. So nagkakahalaga po yon ng 160 pesos. Kaya ang total po lahat ng ingredients ay 412. Pero magpa-plus po ulit tayo doon ng pinaka-expenses po natin. So sa labor and gas, sabihin na po natin na 60 pesos. So yung total na nagawa po natin, makaka-18 na balot po tayo na may timbang na 150 grams. And then, tutuusin ko na lamang po sa packaging na ito po yung gagamitin po natin. So, ito po pumapatak na 2.70 po kada isang piraso. Ngayon, sabihin na po natin na 5 pesos po kada isang lalagyan yung pinakapuhunan po natin. Kasi maglalagay pa tayo dito ng sticker and then kung magsisil po tayo. So, kung tayo po ay naka 18 pieces, may puhunan tayo sa packaging na 90 pesos. Kaya, ang total po lahat ng pinakapuhunan ay 562 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa 18 na balot na nagawa po natin at ang kalalabasan po nun, 31.22 po yung pinakapuhunan po kada isang lalagyan. So, may packaging na tayo doon, may sticker na. So, pwede natin siyang ibenta ng 50 to 60 pesos. Kung may kukuha sa ating reseller, pwede natin ibigay ng 50. So, ako tutuusin ko siya sa 60 pesos kapag retail. At kapag minus po yung pinakapuhunan, posible po tayong tumubo ng 29 pesos po kada isang lalagyan. So, yung 29 pesos, i-times po natin sa 18 at ang kalalabasan po nun, 522 pesos po yung posible po nating tubuin dito kapag nabenta po lahat. So, kaltas na po doon yung pinakapuhunan po natin. So, malaki yung posible po nating tubuin sa makapuno balls. So, yung pinakang tips, wag lang po nating titipirin sa pinakang gatas at sigurado, lalago po yung ating makapuno balls. So, sana pag po ulit nagtapos yung video po natin, meron po ulit ako nagbigay na magandang negosyo idea po sa inyo kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. So, kita-kits na lamang po ulit sa ating mga next video. Bye-bye!